Ang ating bida para sa anime na ito ay si Mototsuwa Hideki. Siya ay malapit ng mag-19 years old, at nagbabalak pumasok sa college. Isang araw ay dumating na ang sulat na pinakahihintay niya galing sa college school. Pero pagtingin niya sa sulat ay hindi siya natanggap na labis niyang ikinadismaya. Pero pursigido ang ating bida na makakapasok na siya sa college school sa Tokyo sa susunod na taon, pero sa ngayon ay sa prep school muna siya papasok para paghandaan ang college school. Nagpunta na nga sa Tokyo ang ating bida para pumasok sa prep school at papunta na sana siya sa kanyang apartment nang mapansin ang isang lalaki na may kasamang babae na parang tao, pero ito pala ay isang robot na ang tawag ay Persocom. Sa tindahan ay nakita ng ating bida ang mga nakadisplay na mga Persocom na may mga magagandang mga mukha at hugis ng katawan. At dahil dito ay na-excite ang ating bida dahil sa probinsya na pinanggalingan niya ay walang mga Persocom. Gusto niya sanang makabili ng isa dahil maraming kayang gawin ang mga Persocom at saka may binabalak atang masama ang ating bida pero sobrang mahal pala ng presyo ng mga ito kaya siya napasigaw kaya nagtinginan sa kanya ang lahat ng mga tao at napagkamalan siyang isang manyakol. Kaya idinaan na lang niya ito sa tawa para hindi mapahiya, sabay tumakbo sa malayo. Nasanay pala ang ating bida na sinasabi niya ang laman ng isip niya dahil mga hayop lang naman ang mga kasama niya dati sa farm. Habang naglalakad ay hindi pa rin mawala sa isip ni Hideki ang mga Persocoms dahil sa maganda daw ang mga mukha ng mga ito, yun nga lang ay sobrang mahal. Sinabi pa ng ating bida na gusto na daw niyang manood ng New Earn, saka nagulat. Dahil may nakarinig pala sa kanyang isang magandang babae, kaya nag-isip siya ng palusot, at saka nagtanong kung may alam daw ba ang babae kung nasaan ang apartment na may pangalan na Gobjogasaki. Sinabi ng magandang babae na ito na raw ang lugar na yun, at nagpakilala ang babae na siya daw si Hibiya Chitose, ang manager ng apartment. Pumasok na sila sa loob at ipinakita na ni Chitose ang kwarto ni Hideki. At nilagay na din daw nito sa loob ng kwarto ang mga package na ipinadala ng ating bida. Nang hingi ng paumanhin si Hideki dahil mabigat daw ang mga package na pinadala niya pero wag daw siyang mag-alala dahil si Shinbo daw ang nagbuhat ng mga ito, isang lalaki na katabi niya ng kwarto sa apartment. Habang nag-aayos ng mga gamit ay may biglang kumatok kaya na-excite si Hideki na baka ito si Chitose. Pero pagbukas niya ng pinto ay sinalubong siya ng isang maliit na robot at saka confetti. Ito pala ay si Shinbo kaya nagpasalamat ang ating bida. Nalaman ni Hideki na magkasing edad lang pala sila ni Shinbo, at pareho pa sila ng papasukan na prep school kaya agad na naging magkaibigan ang dalawa. Tinanong ni Hideki kung ano daw ba ang maliit na manika sa balikat ni Shinbo. At sinabi nitong isa daw itong Persocom pero mobile version. Nagpakilala ang maliit na Persocom na siya daw si Semomo kaya namangha ang ating bida pero natakot si Semomo sa kanya at nagtago sa ulo ni Shinbo. Sinabi ni Shinbo na may kakayahan daw si Semomo gaya ng isang cellphone. Pwede daw siyang tumawag gamit ito at magbasa ng email. At higit sa lahat pwede din daw mag-search ng New Earn na ikinatuwa ng ating manyakol na bida. Mamaya ay bumili si Hideki ng pagkain at ang tindera doon ay isang Persocom. Habang naglalakad pa uwi ay naiinggit siya kay Shinbo dahil sa wala siyang Persocom pero mamaya ay may nadaanan siyang isang babae sa basurahan na inakala niyang patay kaya nagtago siya. Pero nang titigan ang nakahandusay na babae ay nakita niya ang tenga nito kaya nalaman niyang isa pala itong Persocom at paalis na sana siya pero naisip niya na lang na iuwi ang Persocom na nakita dahil itinapon na ito sa basurahan. Nang bubuhati niya na ito ay napakabigat pala. Pero walang mabigat na Persocom sa nagbabagang talong kaya naman pinilit niya itong madala sa apartment niya. Hinagmasdan niya ang katawan ng Persocom at wala itong pinagkaiba sa isang dalaga. Nakita niyang maganda ito at malambot kaya hinawakan niya at bigla itong gumalaw. Hinanap niya ang switch sa buong katawan ng Persocom pero hindi niya ito makita kahit na pinindot niya na halos lahat ng parte ng katawan, maliban na lang sa pechay kaya bumilis ang tibok ng puso ng ating bida. Nagdadalawang isip si Hideki kung nandoon nga ba talaga ang hinahanap niyang buton pero wala siyang nagawa kundi ang pindutin ang pechay at pagkapindot ay biglang nabuhay ang Persocom. Gumapang ang Persocom sa kanya at nagsalita ng chi, sa kaniyakap siya nito at napansin ng ating bida na ang kayang sabihin lang ng Persocom na ito ay chi kaya papangalanan natin itong chi. Mamaya ay biglang kumatok si Shinbo dahil nag-aaya itong maligo sa public bath dahil walang paliguan ang apartment nila. Nagmamadaling naghanap si Hideki ng maiisuot ni Chi para hindi ito makita ni Shinbo na nakahubad pero nakabukas pala ang pintuan kaya pumasok na si Shinbo at nagsinungaling si Hideki na nadapa kaya siya nakahiga na may dugo pa sa ilong para takpan si Chi. Paglabas ni Shinbo ay ginhawa na sana si Hideki pero bigla itong bumalik at nakita nito si Hideki na nakahiga pa rin kaya naisip niyang ang weirdo ng ating bida. Paglabas ni Shinbo ay isasara na sana ni Hideki ang pintuan pero biglang bumalik ulit ang kaibigan kaya hinaharangan niya ito para hindi makita si Chi. Lalabas na si Hideki para maligo sa public bath kasama si Shinbo pero nandoon pala si Chitose para bigyan siya ng pagkain dahil napasobra daw ang luto nito. Nagpapasalamat na ang ating bida, at biglang lumabas si Chi kaya nakita ito ni Chitose.
Crush niya si Chitose kaya naman ang hinayang siya dahil baka inisip nito na minamanyak niya ang napulot na Persocom. Nagpa siya si Hideki na hindi na lang sumama kay Shinbo para maligo dahil balak daw niyang ayusin muna lahat ng mga gamit at nakita niya na naman si Chi na nakatingin sa mga Nyoern magazine niya. Pinapakalma niya ang sarili dahil nakakaisip siya ng rated SPG pero naawa siya nang makita ang nakakaawang mukha ng babaeng robot kaya sinabi ni Hideki na kahit hindi ito nakakapagsalita ay hindi niya ito itatapon sa basurahan kaya niyakap siya nito kaya naramdaman ng ating bida ang malalambot na siopaw. Kinabukasan ay nagulat si Hideki dahil may babae sa kwarto niya pero naalala niya na ito pala ang napulot niyang Persocom kagabi. Habang kumakain ay natutuwa si Hideki dahil naiisip niya ang mga bagay na pwede nilang gawin ni Chi. Hindi na naman nag-lock ng pinto ang ating bida kaya nakapasok si Shinbo at nakita ang napulot niyang Persocom kaya nalaman ni Shinbo na ito pala ang tinatago ni Hideki kagabi. Marunong gumamit ng Persocom si Shinbo kaya kinonek niya ito sa TV para malaman ang specs ng napulot na robot pero walang maintindihan si Hideki sa pinagsasabi niya. Nalaman nila na walang data sa loob ng operating system ng napulot na Persocom at saka nagtaka si Shinbo kung paano ito nakakagalaw kahit na walang data. Sinabi ni Shinbo na kailangan niyang malaman ang model ng robot para malaman kung anong klaseng operating system ang ilalagay nila dito, kaya niya tinignan ang mga siopaw, at hindi pa ito nasiyahan dahil tinignan din ang pechay kaya sinakal siya ni Hideki. Kaya ginamit na lang ni Shinbo si Semomo para malaman nila ang mga specs ng napulot na si Chi pero bigo sila dahil nasira si Semomo. Mamaya ay lumabas si Hideki at si Chi para magpunta sa lugar na sinabi ni Shinbo na makakatulong daw para malaman ang operating system na ilalagay sa napulot na babaeng robot. Nakita nila sa labas si Chitose at sinabing malaki daw masyado ang mga damit ng babaeng robot kaya naman gusto niyang bigyan ito ng mga pinaglumaan niya mga damit. Habang naglalakad naman ay naisip ng manyak na bida ang mga damit na pinaglumaan ni Chitose dahil crush niya ito. Nakita na nila ang bahay na sinabi ni Shinbo at agad naman silang pinapasok sa loob ng automatic na gate. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay nakita niya ang mga katulong na Persocom na naka-maid costume kaya pinigilan niya ma-nosebleed. Nagpakilala ang isang bata na siya daw si Kakubonji Minoru, ang taong sinasabi ni Shinbo na expert sa mga Persocom pero hindi makapaniwala si Hideki dahil sa isa lang siyang bata. Inutusan na ni Minoru ang mga Persocom na asikasuhin ang ating bida pero hindi siya mapakali. Nakita ni Minoru si Chi at nagtaka din ito dahil nakakagalaw si Chi kahit na wala pa siyang operating system. Sinubukan din gawin ni Minoru ang ginawa ni Shinbo pero nasira lang din ang mga Persocom niya. Dumating si Yuzuki para tulungan silang subukan malaman ang specs ni Chi, at nagpakilala naman ang ating bida. Akalain mong isang tunay na babae si Yuzuki pero isa rin pala itong Persocom na ginawa ni Minoru. Nang subukan na ito ni Yuzuki ay hindi rin kinaya ng operating system niya kaya nag-crash ang ilan sa mga data nito. Sinabi ni Yuzuki na may data protection daw si Chi kaya hindi nila malaman ang specs nito. Binigyan sila ng juice ni Yuzuki at sinabing naayos na daw ang kanyang data dahil may backup sila, habang si Minoru naman ay mukhang malungkot. Sinabi ng bata na isang Chobits daw si Chi, at ang Chobits ay isang uri ng legendary na Persocom na may kakayahan daw kumilos ayon sa gusto nila na parang tao, kaya natuwa ang ating bida, saka sinabi nito na hindi daw siya sigurado kung totoo ang mga Chobits. Hiningi ni Minoru ang contact number ni Hideki, na ni-record naman ni Yuzuki sa data niya. At si Chi ay parang nag-record din, na napansin naman ni Minoru kaya tinanong nila kay Chi ang contact number ni Hideki at nagsalita ito. Sinabi ni Minoru na may kakayahan daw matuto si Chi kung tuturuan niya ito para makapagsalita at makagawa ng mga bagay na gusto niyang ipagawa sa robot na cute. At dagdag pa ni Minoru na kahit daw gaano kaganda at ka-cute si Chi ay wag na wag daw siyang magkakagusto dito kung ayaw niyang umiyak sa bandang huli, at saka umuwi na nga ang dalawa. Pagka-uwi ay iniabot na sa kanila ni Chitose ang mga pinaglumaang damit na ibibigay nito kay Chi. Pagpasok sa kwarto ay pinasuot niya na ito kay Chi. At tahimik naman na naghintay si Hideki. Pagtingin ay bagay na bagay kay Chi ang damit na galing kay Chitose. Natuwa ang robot kaya niyakap nito ang ating bida, at saka ibinaba ang suot dahil wala pa silang nabibiling underwear ni Chi. Kinabukasan ay nagba-budget si Hideki, at kailangan na niyang makahanap ng trabaho dahil wala na siyang pangbayad sa apartment para sa susunod na buwan. Tinignan nito ni Chi at dumikit ang siopaw kaya namula si Hideki pero pinipigilan nito ang sarili. Hindi na naman nagsarado ng pinto ang ating bida kaya nakapasok na naman si Shinbo, at nakitang nakadikit sa kanya si Chi kaya siya nahiya. At hihintayin daw siya ni Shinbo dahil sabay silang papasok sa school kaya maiiwan mag-isa si Chi. Bago umalis ay tinuruan niya itong magsabi ng ingat kapag may taong lalabas ng bahay. Agad itong natutunan ni Chi kaya natuwa ang ating bida, at tinuro niya rin kay Chi ang pangalan niya kaya natuwa ulit si Hideki. Pero ang lahat ng mga bagay sa paligid, pati ang pototoy ng ating bida, ay tinatawag niyang Hideki. Pumasok na sa school ang dalawa, at magkatabi sila sa klase. Nalaman ni Shinbo na maging ang mga Persocoms ni Minoru ay hindi rin kinaya ang operating system ni Chi.
At sinabi din niya kay Shinbo na may kakayahang matuto si Chi kaya kailangan niya itong turuan. Napakaswerte daw ni Hideki dahil magandang klase daw ng Persocom ang napulot nito. Tinanong ni Hideki kung kamusta na si Semomo, at sinabi ni Shinbo na napuyat daw siya dahil inayos niya ito ng magdamag. Mabuti na lamang daw at walang nasirang parts si Semomo dahil pagbabayaran niya raw si Hideki kung nagkataon, at saka nalaman ng ating bida na napakamahal ng parts ng mga Persocom. Dumating na ang kanilang magandang guro na si Shimizu Takako, at nagkagusto din dito si Hideki. Nangangarap ng gising ang ating bida kaya naman hindi niya namalaya na nasa harapan na niya si Teacher Shimizu, saka pinagtawanan ng klase. Pagkatapos ng klase ay porsigidong naghahanap ng trabaho si Hideki sa classified ads pero napalakas na naman ang boses niya kaya inisip ng mga tao na isa siyang baliw. Nagsimula na ngang mag-apply si Hideki pero lahat ng pinuntahan niya ay hindi na naghahanap ng empleyado. Habang naglalakad pa uwi ay natapunan siya ng tubig ng isang magandang babae kaya pinapasok siya sa loob para bigyan ng damit. At nangarap na naman ang ating bida ng gising kasama ang nakilalang chicks. Mamaya pa ay may narinig siyang boses kaya hinanap niya ito, kaya napunta siya sa isang resto, at nakita ang isang Persocom na cashier. Pumasok ang lalaki at napagkamalan siyang empleyado dahil sa suot na damit kaya nagsimula na siyang magtrabaho. Mamaya ay dumating ang manager at natuwa sila kay Hideki dahil masipag ito. Dumating din ang babae na ang pangalan pala ay Yumi, at tatay pala nito ang manager. Nang dahil sa mga nangyari ay tinanggap na nga nila bilang isang empleyado dito si Hideki na labis na ikinatuwa ng ating bida. Nalaman ni Yumi na may Persocom rin si Hideki kaya ipinakita niya rin ang maliit at cute na mobile Persocom niya. At saka tinulungan din nito ang ating bida na gumawa ng resume. Tinawag siyang kuya ng cute at maganda na si Yumi, at natulala na naman si Hideki dahil naisip niya na kahit nasa high school pa lang si Yumi ay may malaki na itong mga hinaharap. At dahil sa sinasabi nga ni Hideki ang mga nasa isip niya ay narinig siya ni Yumi kaya siya nahiya. Sinabi rin ni Yumi na nakatitig daw ng matagal ang ating bida sa mga siopaw niya kaya naghanap ng palusot si Hideki pero hindi naman nagalit ang cute na si Yumi. Pag-uwi sa bahay ay niyakap siya ni Chi, saka tinuruan niya naman ito na magsabi ng maligayang pagbabalik na agad din itong natutunan. Ikinwento niya rin kay Chi na nakahanap siya ng trabaho kaya masaya siya. Pero hindi maintindihan ni Chi ang salitang masaya kaya ngumiti ang ating bida. Nagsimula ang part 2 sa ating bida na nasa tapat ng isang tindahan ng underwear dahil kailangan niyang bilhan si Chi pero pulang-pula siya at napakalakas ng tibok ng puso. Natatakot ang mga tao sa ating manyak na bida dahil araw-araw daw siyang nakatitig sa underwear store pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya kayang pumasok dito para makabili ng underwear ni Chi. Gabi na nang dumating si Hideki mula sa trabaho at school nang makita si Chi na nagbibihis, sa kabinati siya nito ng maligayang pagbabalik. Binigyan pala ni Chitose si Chi ng bagong damit kaya nadatnan niya na naghuhubad ang robot para isuot ito. Naisip ni Hideki kung pwede din kaya siyang makahingi ng panty ni Chitose dahil sa hindi siya makabili sa tindahan dahil sa hiya, pero naisip niyang baka magalit ito. Bigla na namang pumasok si Shinbo dahil hindi na naman nag-lock ng pinto ang ating bida kaya nadatnan niya si Hideki na problemado kung paano makakabili ng panty. Naisip ni Shinbo na si Chi na lang ang pabilihin ng sarili niyang panty sa tulong ni Semomo. Kaya namangha si Hideki. Mamaya ay itinuro na ni Hideki kay Chi kung ano ang itsura ng panty para makabili ito mag-isa. Saka nag-exercise muna ang ating mga makukulit na bida. Bago umalis ang dalawa ay ni-review niya muna si Chi kung ano ang sasabihin nito sa cashier para makabili ng panty niya. Paglabas ng dalawa ay si Semomo ang nagsasabi ng direksyon papuntang tindahan ng panty. Sa school naman ay nag-aalala si Hideki sa dalawang robot, at nasasabi na naman niya ang nasa isip niya na panty kaya narinig ito ni Teacher Shimizu kaya napahiya na naman siya sa klase. Samantala habang papunta sa tindahan ng underwear ang dalawa ay maraming mga nakikitang distractions si Chi tulad ng truck na may picture ng panty na sinundan niya sa pag-aakala na makakabili siya ng panty dito, at saka biglang humangin kaya nakita niya ang mga palda ng mga estudyante, saka nagbalak na kunin ni Chi ang mga panty nila. Mamaya ay meron naman dumaan na pusa na may dalang tela sa harapan nila kaya na-distract na naman si Chi sa pag-aakala na panty ang dala nito pero isa pala itong panyo. Naiwan naman si Semomo at nakita siya ng isang aso kaya hinabol siya at pinaglaruan. Dahil sa pag-aalala ay hinanap ni Hideki ang dalawa. Pinagtanong niya kung nasaan ang dalawa pero ito pala ang mga babaeng nanakawan sana ng panty kanina ni Chi kaya naisip ng mga babae na manyak ang ating bida. Dumating si Yumi at nagulat si Hideki kaya nagsorry ito at tumapat ang mga bundok kay Hideki. Mamaya pa ay nakita na niya ang dalawa pero may paparating na truck pero hindi sila nasagasaan dahil natandaan ng robot ang mga tinuro ng kanyang master na si Hideki. Nakita rin ng ating bida na kaya pala natatagalan ang dalawa ay dahil nadidistract palagi si Chi. Pagkatapos ng buong maghapon, sa wakas ay nakarating na rin ang dalawa sa underwear store pero may sale pala kaya nagdagsaan ang mga babae at naguluhan ang mga robot. Tutulungan sana sila ni Hideki pero ang daming hiwa, ang daming mga babae, at aksidente siyang nakakuha ng panty.
Nakita siya ng isang babae kaya sinumbong siya nito sa pulis kaya dinakip ang ating kawawang bida. Samantala, walang nabili sila Chi dahil naubos ang lahat ng panty sa sale. Nakauwi na nga ang ating bida, at nasa bahay na rin si Chi, pero boxer shorts pala ang nabili nito, kaya nalungkot siya pero ayos lang daw yun sabi ni Hideki. Kinabukasan ay si Hideki na ang bibili kahit hiyang-hiya siya sa magandang tindera, at pagkabili ay kumari pa siya ng takbo. Pag-uwi sa bahay ay naiiyak si Hideki dahil baka iniisip daw ng magandang tindera na manyak-cold daw siya. Narinig ito ni Chi kaya sinabi niya rin na manyak-cold daw ang ating bida. Samantala ay nalalapit na ang entrance exam sa school nila Hideki kaya magre-review daw siya bukas dahil day off niya. Narinig siya ni Yumi kaya sinabi nitong galingan daw niya kaya kinilig ang ating bida. Pag-uwi sa bahay ay sinalubong siya ng masayang robot ng yakap saka pinaliwanag niya sa robot na cute ang tungkol sa pag-aaral at darating niyang exam. Kinabukasan ay nagsimula ng mag-review si Hideki kasama si Chi pero wala siyang maintindihan kaya nag-exercise muna sila kaya gumana na ulit ang utak niya. Ang susunod niyang ire-review ay ang English subject pero nang may hindi siya maintindihan ay hinanap niya ang diksyonaryo niya pero naiwan niya pala ito sa bahay nila sa probinsya. Sana all may Google na. Nagpunta si Hideki sa tindahan para sana bumili ng diksyonaryo pero habang nasa bookstore ay nakita niyang nakatingin si Chi sa isang picture book. Hindi na bumili ng diksyonaryo si Hideki at ang picture book na lang ang binili niya para kay Chi, kaya nagpasalamat ang cute na robot saka nakita sila ng mga tao na magkayakap sa loob ng store. Pag-uwi ay sabay nilang tinignan ang libro, at nalaman ni Hideki na marunong palang magbasa si Chi. Binisita sila ni Shinbo para mag-cheer kay Hideki pero nakalimutan na pala ng ating bida ang tungkol sa exam at saka wala din siyang English na diksyonaryo. Nalaman ito ni Shinbo kaya pinahiram siya nito. Samantala si Chi ay tinitignan pa rin ang picture book na binili nila sa bookstore at nakarelate ito sa binabasa niya kaya umilo ang mga buhok niya. Pagbalik ni Hideki sa kwarto ay nakita niya ito at nilapitan kaya napakalma. Ipinakita niya ito kay Shinbo pero nasa maayos naman daw na kondisyon si Chi kaya wag siyang mag-alala. Pagkatapos ay kaunti na lang ang oras ni Hideki para mag-review kaya sinimulan niya na kaagad at sa tuwing mahihirapan ang ating bida ay nag-cheer para sa kanya ang persocom niyang si Chi. Kinabukasan ay natapos na nga ang kanilang exam at pag-uwi sa bahay ay ni-welcome na naman siya ni Chi ng isang mainit na hug. Kinabukasan ay naaalala ni Chi ang lahat ng mga bagay na itinuro ni Hideki sa kanya, gaya ng ilaw, TV, pati ang mga Nyoern magazine. Napansin ni Hideki na parang matamlay si Chi kaya tinanong nito kung may sakit daw ba ang babaeng robot pero sinabi ni Chi na nasa magandang kondisyon naman daw ang ulo niya, ang tiyan niya, at pati na rin ang mga siopaw niya. Kumatok si Shinbo at sinabing mauuna na daw siyang papasok sa school ngayong araw dahil marami pa daw siyang gagawin. Papasok na rin si Hideki pero nakita niya si Chi na malungkot kaya kinausap niya muna ito bago umalis. Nalate na si Hideki sa klase kaya dahan-dahan siyang pumasok sa room pero nakita pa rin siya ng crush niyang guro, saka pinarusahan siyang tumakbo ng 10 ikot sa field pero nagbibiro lang daw ito at papalagpasin niya muna ngayon ang pagka-late ni Hideki. Tinanong ni Shinbo kung bakit siya late at sinabi naman ni Hideki na may itatanong daw siya mamaya dahil si Chi ay parang malungkot. Pagkatapos ng klase ay tinanong ni Hideki kay Shinbo kung bakit daw kaya ganun ang kinikilos ng kanyang persocom, at nalaman nito kay Shinbo na kaya pala malungkot ang robot ay hindi niya ito china-charge. Kaya inutusan ni Shinbo si Semomo na ipakita kung paano mag-charge ng isang persocom. Ang isang persocom pala ay may solar power system kaya nakakapag-charge ito kusa kapag nakakalabas ng bahay. At kapag hindi naman daw nakakalabas ang persocom ay kailangan nilang gamitin ang cord sa tenga nito. Binigyan siya ni Shinbo ng adapter saka sinabing kapag nanghihina pa rin daw si Chi pagkatapos mag-charge ay titignan niya na ang robot. Habang papauwi ay hinabol siya ni Yumi para tanungin kung papasok daw ba siya sa trabaho ngayon. Pero natigilan si Hideki nang makita ang dalaga na naka-school uniform dahil nakikita niya ang mga legs nito. Nakita ni Yumi na nakatitig ang binata kaya sumayaw-sayaw pa ito sa harapan ng ating bida. Habang nasa trabaho ay hindi alam ni Hideki na nanghihina na talaga si Chi. Pag-uwi ng ating bida ay nakita niyang nakahandusay na ang robot kaya sinubukan niya na mag-charge gamit ang cord sa tenga nito pero pagsaksak ay nawalan ng kuryente sa kanyang silid. Nanghihina na si Chi kaya sinubukan niyang sindihan ang breaker pero hindi pa rin bumabalik ang kuryente. Sinubukan niyang humingi ng tulong kila Shinbo at Chitose pero wala sila doon. Sinubukan niyang tawagan si Minoru pero putol na pala ang linya nila ng telepono. Nanghihina na talaga si Chi kaya naaawa na ang ating bida kaya binuhat niya ang robot at balak niyang dalhin kila Yumi para humingi ng tulong dahil hanggang 2 AM daw bukas ang resto nila. Naramdaman niya ang siopaw pero nagpatuloy siya sa paglalakad. Dumaan ang dalawa sa mga shortcut para mabilis silang makarating kila Yumi pero nasa ilalim pala sila at wala ng oras para umikot pa kaya pinilit itong akyatin ni Hideki, ngunit pag-akyat sa itaas ay nadulas naman ang ating bida at nahulog silang magkasama. Nang dahil dito ay nakita niya na hindi na gumagana ang alaga niyang persocom.
Biglang dumating si Chitose, dahil nakita daw siya nitong nahulog habang nakasakay siya ng taxi, at umuwi na nga sila kaya nakapag-charge na rin sa wakas ang persocom niyang si Chi. Pagkagising ng robot ay nagpasalamat ito kay Hideki dahil sa mga ginawa nito sa kanya. Dumating na si Shinbo at nakita nito na napakabilis ng ikot ng kanilang metro ng kuryente dahil sa pag-charge ng kakaibang persocom na si Chi. Kaya sinabi ni Hideki na babayaran niya si Chitose sa makokonsumo na kuryente ni Chi, at sinabi naman ng babae na pati ang rente sa apartment ay hindi pa nababayaran ng ating bida. Naging malakas na ulit si Chi habang si Hideki naman ay nanghihingi ng sorry at nangangako na magbabayad na siya sa araw ng Biyernes sa kuryente at upa sa apartment. Kahit anong gawin ni Hideki ay hindi niya talaga maintindihan ang math subject kaya naiinis siya. Biglang bumukas ang pinto at si Yumi pala ito, saka bigla itong tumakbo at pumatong sa ating bida, at saka kinuha ng dalaga ang kamay niya at nilagay sa siopaw niya, na ikinagulat ni Hideki. Mamaya naman ay kasama niya si Chitose sa kwarto niya at parang gusto ng bumbum kaya nahiya si Hideki, at saka taka na siya sa nangyayari dahil napapaligiran siya ng mga chicks. Tinignan niya isa-isa ang mga ito, at saka binulungan siya ni Yumi kaya halos mamatay na sa nosebleed ang ating bida. Saka bigla niyang nakita ang drawing sa picture book, at panaginip lang pala niya lahat ng ito. Sinabi ni Chi na umuungol daw si Hideki kaya pinaliwanag niya kay Chi na nananaginip lang daw siya pero punong-puno daw ng energy ang katawan niya, sabay tinuro ni Chi ang turo ni Hideki at sinabing pati din daw ang turo ng lalaki ay puno din ng energy kaya nahiya ang ating bida. Sinabi ni Hideki na kahit na binangungot siya, ay ang ganda naman ang napanaginipan niya mga babae. Tinignan ni Hideki ng 2 beses ang wallet niya pero wala talagang laman na pera. Pinaliwanag niya kay Chi na marami daw siyang mabibiling mga gamit kung may pera siya, at ang pera naman ay nakukuha sa isang trabaho. Kaya sinabi ni Chi kay Hideki na gusto niya raw magtrabaho, bilang isang model ng New Earn magazine, kaya napanganga ang ating bida, at sinabing kailangan niyang mamili ng ibang trabaho. Umalis na nga si Hideki, at pagkatapos ay umalis din si Chi, dahil balak nitong maghanap ng trabaho ng mag-isa. Habang nasa trabaho si Hideki ay nakita niyang hindi pala papasok si Yumi sa trabaho ngayong araw, sa katutulungan sana ng dalaga si Hideki pero naalala ng ating bida ang panaginip tungkol sa siopaw ni Yumi kaya tumanggi siyang magpatulong. Nagtanong si Yumi kung may balak daw bang umalis sa trabaho si Hideki, at nang malaman na walang balak umalis ang binata ay natuwa siya, at saka na-inlove ang ating bida sa mga ngiti ni Yumi. At nang dahil dito ay naisip ni Hideki na baka may gusto si Yumi sa kanya, at nang bubuhatin na ni Hideki ang box ay nakita naman niya ang legs kaya medyo nanghina siya. Samantala si Chi ay nasa labas para maghanap ng trabaho, may lumapit sa kanyang isang lalaki na naghahanap daw ng empleyado kaya kinuha niyang empleyado si Chi. Sa trabaho naman ay nag-aya si Yumi kay Hideki na kumain daw muna sila ng dinner bago umuwi ang binata, at saka nag-imagine na naman ang ating bida sa harap ng dalaga. Samantala sa bahay ni Minoru ay inaayos niya ang program ng persocom niya na si Yuzuki, at saka nang mag-search si Minoru sa internet ay nakita niya si Chi na nasa isang webcam show. Si Chi ay nasa isang silid, at nagpalit ito ng damit. Sinabi ng lalaki na naka-broadcast daw ito sa internet, at babayaran daw siya nito ng extra depende sa dami ng mga viewers. At saka nalaman pa ng lalaki na nakita lang ng kanyang owner na si Hideki ang cute na persocom na ito kaya napakaswerte daw ni Hideki. Nakumpirma nila Minoru na ang persocom na nakikita sa webcam show ay si Chi, at naisip ng bata na hindi daw pagtatrabahuhin ni Hideki si Chi sa ganitong uri ng trabaho kaya naman nag-send siya ng email kay Shinbo na agad naman itong natanggap habang bumibili ng maiinom. Samantala tuwang-tuwa naman si Hideki dahil sa matitikman niya na si Yumi, matitikman niya na ang luto ni Yumi. Pinagmamasdan niya ang nakatalikod na dalaga, at saka napaikot sa tuwa. Natutuwa din ang dalaga, at naisip niyang para daw silang bagong kasal pero parang napakabata niya raw para sa binata kaya sinabi ni Hideki na gusto niya daw ng asawa na mas bata sa kanya. Mamaya ay dumating si Shinbo at ibinalita nito ang email ni Minoru sa kanya, at nang malaman ni Hideki ay dali-dali niya itong pinuntahan sa tulong ni Sumomo. Samantala si Chi ay unti-unti nang tinatanggal ang mga saplot niya ayon sa utos ng lalaki para sa kanilang mga viewers pero hindi ito marunong magtanggal ng takip sa siopaw. Tinanggal na niya ang pontsu saka sinabi ng lalaki na tusukin niya daw ang tahong pero may bumulong sa persocom na wag niya daw itong gagawin kaya natigilan ang robot. Samantala ang ating bida ay muntik pang masagasaan dahil sa pagmamadali. Si Chi naman ay biglang umilaw saka nakita ang nakaraan niya at sinabing wag daw ipapahawak ni Chi ang pechay hanggat hindi pa niya nakikita ang true love niya. Pinuntahan ng lalaki ang persocom at saka hinawakan ang pechay kaya umilaw ng malakas si Chi at nakita ito ni Hideki kaya siya nagmadali sa kinaroroonan ni Chi. Nang makarating ang ating bida ay nakita niyang nawasak ang paligid at mukhang tumalon sa mataas na gusali si Chi.
Samantala si Chi ay parang may pakpak na tumatalon-talon at saka dumapo sa isang orasan sa lugar na maraming tao kaya nakita siya ng maraming mga tao at persocom. Samantala pinapag-aralan ni Minoru kung ano ang nangyari kay Chi pero hindi na gumalaw si Yuzuki, habang si Hideki naman ay patuloy pa rin sa paghahanap sa persocom niya nang mapansin si Semomo na hindi na rin gumagalaw. Ang lahat ng mga persocom sa paligid ay huminto kaya naman nakasagabal sila sa daan at nagalit ang guard. At ang mga persocom pala sa paligid ay nagsipaghinto nang makita ang isang persocom na nakatayo daw sa taas ng orasan kaya napalingon dito si Hideki pero wala na si Chi doon. Habang naglalakad ay nakita na niya si Chi kaya hinabol ito ng ating bida. At nakitang mawawalan ito ng malay habang nasa isang mataas na lugar kasabay ng pagbalik ng malay nito kaya agad-agad itong niligtas ni Hideki sa kabiglang gumana na ulit ang mga persocom sa bayan pati na rin si Semomo. Kailangan niya ng madala sa bahay si Chi kaya nagtaksi sila kahit wala na siyang pera. Nagising na si Hideki at napansin niyang parang hindi na gumagana si Chi pero nang magising ito ay niyakap siya ng robot ng dahil sa tuwa. Nalaman na rin nila Minoru na nakauwi na ng maayos sila Chi dahil kay Shinbo at hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa batang genius kung bakit nag-freeze ang mga persocom sa lugar kung saan nagpakita si Chi. Pinagsabihan naman ni Hideki ang persocom niya na ayaw nito ng trabaho na pinasukan ni Chi. Nalungkot ang robot dahil nalaman niya na hindi masaya ang owner niya na si Hideki sa mga ginawa, at saka sinabi ni Hideki na siya na lang daw ang maghahanap ng trabaho para kay Chi. Nakakita na nga si Hideki ng trabaho para kay Chi, at ito ay sa isang bake shop, at nagsimula na sa trabaho ang robot na cute bilang taga-abot ng mga flyers. Natapos na ang trabaho ni Chi para sa araw na ito kaya inabot na sa kanya ng manager niya na si Hiroyasu ang sahod niya, at saka nagpasalamat si Chi. Papauwi na si Chi nang sabihin ng manager niya na gusto daw siyang gawing regular employee nito pero itatanong niya daw muna kay Hideki at niyakap ng robot ang manager dahil sa tuwa. Mamaya ay dumating si Hideki at kaagad na sinabi ng robot ang mga natutunan sa owner niya. Pag-uwi ay binigay na ni Chi ang sahod niya kay Hideki pero ibinalik niya ito sa persocom dahil pinaghirapan daw niya ito, at saka sinabing gamitin na lang daw ito ni Chi sa mga bagay na gusto niya, at saka niyakap siya ng robot. Kinabukasan ay dala-dala ni Chi ang sahod niya dahil gusto niyang bilhan si Hideki ng bagay na gusto ng binata kaya nagpunta ito sa isang bookstore at tinignan ang mga Nyoern magazine. Nagpunta si Shinbo sa bahay niya para yayain siyang maligo sa public bath at pagpunta nila ay walang katao-tao kaya solo nila ang lugar. Tinanong ni Shinbo kung pinapaliguan daw ba ni Hideki si Chi, at nakita nila na 200 yen ang bayad sa paliligo ng isang persocom. Sinabi ni Shinbo na ang mga normal na persocom ay gagamit ka lang ng software para matuto itong maligo mag-isa pero kakaibang persocom si Chi kaya kailangan daw ni Hideki na turuan maligo ang persocom niya. Pag-uwi ay binigay na ni Chi ang regalo kay Hideki na ikinatuwa ng binata kaya natuwa rin si Chi at niyakap niya ang binata, at nang maramdaman ang mga siopaw ay mas lalong natuwa ang maniakol na bida. Binuksan na ni Hideki ang regalo ni Chi at nakita nito ang Nyoern magazine na naliligong chicks kaya napahinto ang mundo ng binata at naging napakasaya sa kahinimitay sa sobrang galak. Pagkatapos ay pinakiusapan niyang magpatulong kay Shinbo na turuan si Chi kung paano maligo sa tulong ni Semomo pero mali ang nade-download na data ni Semomo. Papaalis na papunta sa trabaho si Chi nang tumawag si Minoru dahil gusto nitong makipagkita sa kanya mamayang hapon. Nakipagkita na nga ang batang genius sa ating bida at itinanong naman ni Hideki kung paano matuturuan na maligo si Chi. At sinabi ng bata na kung ayaw niya daw bumili ng software ay kailangan niya talagang turuan na maligo ang cute na persocom niya. Mamaya pa ay may ipinakita si Minoru na picture na nakita niya daw sa internet na kamukhang kamukha ni Chi, at isa ito sa nagpapatunay na baka nga talaga isang legendary persocom na Chobits ang napulot na robot ng binata. Habang naglalakad pa uwi si Hideki ay nakita siya ni Chi na kakatapos lang sa trabaho nito, at pag-uwi ay tinuruan niya na ito kung paano maligo step by step. Kinatid na ni Hideki ang persocom sa paliguan at saka maliligo na rin sana si Hideki, nang mapansin niya na sinundan pala siya ni Chi sa paliguan ng mga lalaki, kaya pinapasok niya ito sa women's bath pero gusto ng robot na makasama si Hideki habang naliligo, buti na lang ay nandoon din pala si Chitose kaya naman ito na lang ang nagpaligo kay Chi, at pagkatapos ay binihisan niya ito ng kimono na bagay sa robot na cute. Pagpasok sa kanilang room ay ipinakita ni Hideki ang picture ng robot na nanggaling kay Minoru, at sinabi ni Chi na hindi daw siya yon. Habang nasa locker room ang dalawa ay nag-aaya si Yumi na manood ng sine kasama si Hideki dahil daw ng Indian ang kasama niya dapat na manood. Nang malaman ni Hideki na sila lang dalawa ni Yumi ay kinilig ang ating bida, at saka iniabot na ng dalaga ang tiket ng sinehan bago umalis, at tuwang-tuwa naman ang ating bida nang malaman na ito ay parang isang date kay Yumi. Pag-uwi ay nagpunta si Hideki kay Shinbo para manghingi ng tip tungkol sa pakikipag-date kaya binigyan niya ng mga tip ang kaibigan na nilista naman nito pero ang pinaka-importante daw sa lahat ay ang magpakatotoo siya.
Kinabukasan ay nagpapogi si Hideki ng todo, at nang aalis na ay sinabi ni Chi na may nakalimutan daw siya, sabay pinakita ang isang New Earn magazine, at bago umalis ay masayang-masaya ang ating bida. At nang magkita ang dalawa, ay nainlove ang binata ng ngitian siya ng cute na dalaga. Life couldn't get any better! Napansin ni Yumi ang new hairstyle ni Hideki pero mas gusto daw ng dalaga ang natural na ayos ng buhok niya kaya binalik ito ni Hideki sa dati, at habang nanunood ang dalawa ng sine na romance ang palabas ay nai-imagine ni Hideki na silang dalawa ni Yumi ang nasa pelikula. Pagkatapos manood ng sine ay nagpiknik naman ang dalawa sa park, at kitang-kita naman sa ating bida ang tuwa dahil sa mga nangyayari. Sinabi ni Yumi na nagseselos daw siya kay Chi dahil cute daw ang mga persocom pero sinabi ni Hideki na ang mga persocom daw ay mga robot kaya hindi dapat sila ihalin tulad sa mga tao. Mamaya ay sumakay pa ang dalawa sa bangka, at habang nakasakay ay nakita ni Hideki si Minoru kasama ang persocom nito na si Yuzuki pero hindi sila naririnig nito kaya tumayo si Hideki pero nahulog siya sa bangka. Pag-ahon nila ay nakita na sila nila Minoru at saka nag-alala naman si Yumi dahil nabasa si Hideki kaya bibilhan niya daw ang binata ng bagong sapatos at medyas, at sinundan naman ni Yuzuki ang dalaga para samahan itong mamili. Habang silang dalawa na lang ay natuwa si Minoru sa ating bida dahil sa nakikipag-date na siya sa tao, dahil akala niya daw ay mai-inlove ang binata sa cute niyang persocom na si Chi. Sinabi ulit ni Minoru na wag daw siyang mai-inlove sa persocom niya kung ayaw niyang masaktan sa huli, dahil naranasan na daw ito ng batang genius. Natanong naman ni Hideki kung bakit parang tao daw ang turing ni Minoru kay Yuzuki kaya sinabi ng bata na si Yuzuki daw ay ginaya niya sa itsura ng namatay niyang ate 2 taon na ang nakakalipas, at nakaprogram din daw si Yuzuki ayon sa totoong personality ng ate niya kaya naman parang totoong kapatid niya na daw ang robot niya. Pagbalik ng dalawa ay umuwi na sila Minoru, at paglingon naman ay umuwi na rin pala si Yumi kaya naiwan si Hideki na mag-isa. Habang papauwi ay naalala ng ating bida ang isang horror story tungkol sa kanilang apartment na ikinwento ni Minoru sa kanya, at nangyari din lahat ng nasa kwento gaya ng maulap sa labas at nagpapatay sindi ang ilaw sa isang silid kaya naman takot na takot siya na nagtago sa loob ng kwarto niya. Pumasok naman si Shinbo para ayain siyang maligo sa public bath kaya tinuro siya ni Chi, at nakitang namumutla sa takot ang binata, at dahil sa takot ay pinakiusapan niya si Shinbo na sa kwarto niya daw muna matulog pero ayaw ng kaibigan dahil baka mapagkamalan daw silang mga Becky. Hindi nakatulog ang ating bida magdamag, at saka napansin niya na nawawala si Chi pero nakasabit pala ito sa ilaw kaya hinimatay ang binata. Sa kamay narinig pa na kulaglig si Chi kaya hinanap niya kung saan nanggagaling ang tunog, at sinundan naman siya ni Hideki. Mamaya ay may narinig silang ingay sa isang kwarto sa kamay nakitang dugo sa ilalim ng pintuan kaya napatakbo ang dalawa. Pagpasok sa trabaho ay kinakabahan pa rin si Hideki kaya nang makita ang kutsilyo na hawak ni Yumi ay nahimatay na naman siya. Kinagabihan ay takot na takot pa rin si Hideki sa room 104 horror story kaya sinabi ni Shinbo na wala daw room 104 sa apartment nila kaya wala dapat siyang ipag-alala. Dahil dito ay gustong puntahan ni Chi ang kwarto na nakita nilang may dugo sa sahig para tignan kung totoo nga ang kwento, at sumama naman sa kanya si Hideki. Mamaya ay biglang namatay ang ilaw at pagkatapos kumidlat ay biglang nasa kwarto na si Hideki, saka itinulak siya ng robot papasok sa loob ng room, at nakita ang isang multo na may hawak na patalim, saka nagising si Hideki dahil panaginip lang pala. Mamaya ay dumating naman si Shinbo dahil late na daw si Hideki para sa klase nila pero nasa loob pa rin pala siya ng isang panaginip dahil palipat-lipat siya ng lugar kung nasaan siya, at kung naranasan yung mga lodi yung patong-patong na panaginip na hindi ka magising-gising at palipat-lipat ka ng lugar ay parang ganito yung naranasan ng ating bida. Nang magising na si Hideki ay nagpunta ang dalawa kay Minoru dahil gusto nilang malaman ang katotohanan tungkol sa kwento ng room 104. Sinabi ng bata na nasa isip lang daw lahat ito ni Hideki pero pinagpipilitan ng binata na nakita niya daw na totoo ang kwento. Dahil dito ay sinamahan siya ng mga kaibigan sa apartment nila para tignan ang sinasabing silid na 104. Nakita din nila Minoru at Shinbo ang patay sindi na ilaw sa nasabing silid kaya pupuntahan daw ito ni Shinbo habang nagbabantay sila sa labas. Mamaya ay nagtataka na ang mga kaibigan dahil ang tagal daw ni Shinbo sa loob kaya pumasok na rin sila. Umakyat sa hagdan sila Yuzuki at Minoru habang si Chi naman ay lumapit sa room 104 at hindi makagalaw ang ating bida. Nagbukas ang pinto ng silid at napatakbo si Hideki kay Chi, at nakita nila na sila Chitose at Shinbo pala ang nasa loob na naglilinis. Pinaliwanag ni Chitose na nagpapalit daw siya ng ilaw pero hindi niya maabot kaya nagpatulong siya kay Shinbo, at ang kulay pulang likido naman na nakita nila Hideki ay pintura na natapon ni Chitose habang naglilinis siya kaya magkahalong tuwa at pagkahiya ang nararamdaman ng binata sa mga natuklasan.
Kinabukasan naman sa trabaho ay pinahiram siya ng boss niya ng DVD player at sinabi ng boss niya na sa edad daw ni Hideki ay alam niya maraming tinatagong mga Nyo-earn magazine at CD ang binata, sa kadagdag pa nito na sale daw ngayon ang mga Nyo-earn na CD at wag daw sasabihin kay Yumi ang tungkol dito. Dumating si Yumi at nakita sila na nag-uusap kaya kinabahan ang dalawa, nang tanungin ni Yumi kung ano ang mga panunuorin dito ni Hideki ay sinabi nitong mga banatan at gera daw ang panunuorin niya. Nagpunta sa bilihan ng mga CD ang ating bida at naghahanap na siya ng mga gerahan at banatan pero hindi naman siya makapili sa dami kaya hindi niya namalaya na nasa likod na pala niya si Minoru. Sinabi ni Minoru na nagpunta daw siya dito para bumili ng Ragnarok online na game na kinakaadikan mo o ng tatay o tito mo noon. Dagdag pa ni Minoru na pwede niya raw ito laruin kasama ng Persocom niya kaya natuwa ang ating bida at dahil dito ay bibigyan daw siya ng kopya ng laro ni Minoru pero magbabayad lang daw muna siya sa cashier habang nagtitingin ng mga Nyo-earn CD si Hideki. Pag-uwi ay nag-prepare na ang ating bida para laruin ang binigay na game ni Minoru pero pagbukas ay hindi alam ni Hideki kung paano mag-register ng account kaya tinawagan niya si Minoru pero pagkatapos ay hindi pa rin mapag-aana ni Hideki ang game kaya napuyat siya at sa klase na lang natulog. Kaya nang sumunod ay nagpaturo na ang ating bida sa kaibigan at nang mapag-aana ay uuwi na sana si Shinbo pero pinilit niya itong makipaglaro sa kanila ni Chi. Nakapasok na sila sa game at kamukha ng avatar ni Shinbo ang itsura ni Teacher Shimizu, saka nagtataka sila kung nasaan si Chi. Nakita sila nila Minoru at Yuzuki sa loob ng game at sinabi nito na baka nasa ibang server daw si Chi, at saka may nabangga si Hideki na isang chick silog kaya nagalit ito sa ating bida dahil isang noob daw si Hideki pero pinagtanggol siya ni Minoru. Mamaya ay nagmamadali na naman si Hideki na hanapin si Chi. Napunta siya sa isang lugar na maraming slime, at pinagtulungan siya ng mga ito pero tinulungan naman siya ni Minoru dahil hindi gumagana ang espada sa mga slime. Sinabi ng mga kaibigan na dahil newbie pa si Hideki ay hindi dapat siya mag-isa pero tumakbo na naman ito para hanapin si Chi, at dahil sa hindi nakikinig si Hideki sa mga kaibigan ay kung ano-anong uri ng mga trap at mga halimaw ang napuntahan niya. Inabot na sila ng umaga sa paglalaro pero hindi nila nakita sa loob ng game si Chi. At pagdating naman sa klase ay pareho na sila ni Shinbo na natutulog. Sa trabaho ay tinanong ng tatay ni Yumi kung nag-enjoy daw ba ang ating bida sa ipinahiram nitong DVD player sa kanya pero sinabi ni Hideki na hindi pa siya nakakabili ng mga Nyo-earn CD kaya naman gusto siyang pahiramin ng matanda, na ikinagulat ni Hideki pero nagulat ang dalawa nang biglang dumating si Yumi kaya nagpalusot na naman sila ng mga action movie daw ang ipinahiram ng tatay niya sa binata. Pagdating sa bahay ay excited na si Chi na maglaro ng game kasama si Hideki pero pagpasok nila sa loob ng game ay hindi pa rin nila makita si Chi kaya tumakbo na naman si Hideki para hanapin ang Persocom niya sa loob ng game. Nakarating ang mga bida sa isang lugar kung nasaan ang monster boss at kailangan nilang kalabanin ito para makapunta sa susunod na city pero sinabi ni Shinbo na masyado itong malakas. Sumugod si Hideki at sa isang hampas ay kalahati agad ang life points niya. Tumulong din sila Shinbo pero pare-pareho silang tumalsik sa lakas ng malaking halimaw. Mamaya ay biglang may umilaw sa itaas at nakita nila na si Chi pala ito, at sa sobrang lakas ni Chi ay pinaslang niya ang boss ng mga halimaw ng walang kahirap-hirap at saka natapos na silang maglaro pero walang maalala si Chi. Nang dahil sa nangyari ay mas lalong lumakas ang kutob ni Minoru na isang legendary Persocom na Chobits nga si Chi. Gusto pang maglaro ni Chi ng ibang games kaya pinulot niya ang Nyo-earn DVD ni Hideki sa pag-aakalang games din ito, at saka niyaya ang ating bida na maglaro daw sila ng Nyo-earn. Sa school ay nasa isang silid si Hideki kasama si Teacher Shimizu dahil ang mga grade daw ng ating bida ay mga bagsak pero pwede pa rin naman daw siyang makapasa kung mag-i-improve ang grade niya sa summer class kaya nabuhayan si Hideki. Habang nagmumuni-muni ang ating bida sa beach ay nilapitan siya ni Yumi para itanong kung bagay daw ba sa kanya ang bago niyang swimsuit, at saka nandoon din si Teacher Shimizu na naka-swimsuit din kaya kinikilig na si Hideki pero nandoon din pala si Chitose kaya naman hindi na kinaya ng ating bida. Mamaya ay nandoon din si Chi at niyakap siya nito kaya naramdaman niya ang mga siopaw, saka ipinakilala ni Hideki ang Persocom niya kay Teacher Shimizu at Yumi. Tinawag na ang ating bida ni Shinbo dahil maglalaro na raw sila, at ipinasundo naman ni Minoru ang binata sa mga Persocom niya. Nakipaglaro si Hideki kila Chi at Yumi at saka sumunod na rin pati si Teacher Shimizu. Nag-alala si Hideki kung hindi daw baka kalawangin si Chi, at sinabi naman ni Yumi na waterproof daw ang mga Persocom. Nag-aya si Shimizu na lumangoy daw sa banda roon pero hindi marunong lumangoy ang ating bida, saka sinabi ng teacher niya na bibigyan niya daw ng private lesson ang ating bida mamayang gabi kaya na-excite ang ating bida. Mamaya ay nagpasalamat si Hideki dahil private beach pala ito ng pamilya nila Minoru, saka naglaro na sila ng volleyball, kumain ng halo-halo, saka nagpaputok ng fireworks. Kinagabihan ay naglaro pa sila ng poker, pagkatapos ay pinuntahan na ni Hideki ang magandang teacher niya para sa private lesson nito, at pagpasok niya sa kwarto ay nabighani ang binata sa teacher niya kaya mas na-excite ang ating bida.
Pero pag-upo ay nandoon din pala si Shinbo kaya nabigo ang ating bida dahil akala niya ay makaka-score na siya. Kinabukasan ay binigyan siya ni Shinbo ng lotion para sa mga persocom para hindi daw ito kalaw-angin. Sinabi ni Minoru na kailangan lang daw na ilagay ito ni Hideki sa buong katawan ni Chi kaya nahiya ang binata kaya tuturuan niya na lang daw ito maglagay sa sarili pero hindi kaya ni Chi kaya nagpas siyang tumulong si Chitose. Pagdating naman sa beach ay tinatanong ni Chi kung ano ang mga nakikita niya at tinulungan naman sila ni Teacher Shimizu, saka nakakita sila ng mga dolphins, kaya nagyaya na lumangoy si Shinbo pero hindi marunong si Hideki, kaya sumakay na lang sila sa private ship ni Minoru para makita ng malapitan ang mga dolphins at gusto itong gayahin ni Chi kaya tumalon siya sa bangka. Dahil dito ay kahit hindi marunong lumangoy si Hideki ay tumalon siya para iligtas si Chi pero nang malapit na siya kay Chi ay nawalan siya ng malay. Nagising si Hideki nang nasa loob na siya ng bahay at ligtas naman si Chi at saka mamaya ay sinabi ni Minoru na si Chi pala ang nagligtas kay Hideki. Pagtapos ng kanilang bakasyon ay nag-aral na ulit sila pero lalong bumagsak ang grade ng ating bida. Kinabukasan ay nagising dahil sa sobrang init si Hideki kaya maaga siyang pupunta ngayon sa school para magpalamig sa aircon pero pagdating sa school ay hindi pala gumagana ang mga aircon kaya matamlay ang buong klase. Dahil dito ay sinabi ng teacher nila na kapag nakasagot daw sila sa tanong ay ililibre daw nito ang buong classroom ng ice cream. Si Hideki ang tinawag ni Shimizu para sumagot sa tanong kaya nakasalalay sa kanya kung makakalibre sila ng ice cream pero hindi ito nasagot ng ating bida. Mamaya ay dumating si Shinbo at sinabi nitong pakopya daw siya ng notes saka ililibre niya si Hideki. Pagdating sa kantin ay ang pangit daw ng sulat ni Hideki kaya nagpatulong sila kay Semomo para i-translate ito. Pag-uwi ay nakita niyang may piggy bank na lagayan ng katol si Chi, na binigay daw ni Chitose, at mamaya pa ay kumatok naman si Shimizu kaya nagtaka ang ating bida. Sinabi ng teacher niya na gusto daw nito na mag-overnight sa kwarto ni Hideki kaya hindi alam ng ating bida ang gagawin. Nakita din ni Shimizu ang mga Nyo Earn magazine ni Hideki kaya hiyang-hiya ang ating bida. Sinabi ng ating bida na hindi maganda kung sa kwarto niya matutulog magdamag ang teacher niya kaya naman sa ibang kwarto na lang daw matutulog ang magandang teacher kaya pinigilan siya ni Hideki. Tinanong ni Shimizu kung may gagawin daw bang kababalaghan ang ating bida sa kanya pero hindi nakasagot ang ating bida. Mamaya ay bumili na sila ng mga alak saka nagsimula na silang nag-inom. Sinabi ng teacher niya na gusto daw pala nito na maging teacher ng mga elementary pero ayaw daw ng asawa niya. Nagulat naman ang ating bida nang malaman na kasal na pala ang teacher niya. Magdamag nag-inom ang dalawa habang naglalaro ng games at kung sino ang manalo ay susundin ang ipinag-uutos nito. Nananalo lagi si Shimizu kaya naman ayaw nang makipaglaro ni Hideki. Nang manalo ulit si Shimizu ay utos niya na halikan daw siya ng mga talunan na ikinatuwa ni Hideki pero si Chi lang ang nahalikan ng guro dahil panalo din si Hideki. Napansin naman ni Chi na marami daw energy si Hideki sa bandang pototoy. Saka mamaya ay napansin ulit ni Chi na nakatulog na pala si Teacher Shimizu dahil sa kalasingan. Matutulog na dapat si Hideki nang biglang bumangon si Teacher Shimizu at hahalikan na dapat siya nito nang biglang magising ang ating bida dahil panaginip lang pala. Pero pagtingin niya kila Chi ay nakita niya na kapareho ng suot ang teacher niya sa panaginip ni Hideki. Sinabi pa ng teacher niya na wala daw siyang ginawa kay Hideki at naghubad lang daw siya dahil mainit at saka sinabi na average size daw ang ating bida. Pagkatapos mag-toothbrush ay umalis na ang dalawa at saka nakita nila si Chitose sa labas saka sinabi ni Chitose na may matinding pag-aaral daw pala na naganap kagabi. Nakita ni Hideki na parang malungkot si Shimizu kaya sinabi ng ating bida na kung may gusto daw siyang pag-usapan ay makikinig daw si Hideki. Dahil dito ay natuwa ang teacher niya at sinabi na mabait daw talaga si Hideki, yun nga lang daw ay virgin. Pagpasok ay nakita niyang tulog sa klase si Shinbo at nakita niyang puyat ito. Napansin ng kaibigan na puyat din daw si Hideki kaya ikinwento ng ating bida ang nangyari kagabi na ikinagulat ni Shinbo at saka naging seryoso ang kaibigan. Kinagabihan ay inabutan na siya ng ulan at saka nakita na magkayakap si Shinbo at si Teacher Shimizu at saka nagkiss at napatingin na lang ang ating bida. Kinabukasan ay naiinggit si Hideki dahil kay Shinbo dahil sa girlfriend nito ang kanilang magandang teacher na si Shimizu. Mamaya ay nagulat si Hideki dahil nasa kwarto niya si Semomo, saka may ipinakita itong sulat galing kay Shinbo na alagaan niya daw muna ang persocom ng kaibigan, saka nagmadali na ang ating bida dahil late na siya sa school pero pagdating ay wala pa doon si Teacher Shimizu at pati na rin si Shinbo. Papauwi na si Hideki nang tawagan siya ni Shinbo sa pamamagitan ni Semomo at sinabi ng kaibigan na nagtana na daw sila ni Teacher Shimizu. Pag-uwi ay kinonek ni Hideki ang robot sa TV, at saka naiinis si Hideki sa ginawa ni Shinbo dahil hindi niya man lang daw sinabi na kasintahan daw pala nito ang teacher nila, nang biglang mawala ang connection ng TV. Dahil dito ay nagpunta ang ating bida sa bahay ni Minoru, at saka kinonek nila si Semomo sa computer ni Minoru para makita kung ano ang ginagawa ng kaibigan at ng teacher nila. Nang makausap na nila ang kaibigan ay nalaman nila na ang dating asawa pala ni Teacher Shimizu ay naakit sa mga persocom kaya sila naghiwalay.
Dagdag pa ni Shinbo na ang ganitong kaso daw ay padami na ng padami kamakailan. Kinwento ni Shinbo kung paano niya nakilala ng lubusan si Teacher Shimizu, at nakita niya pala ito sa labas ng bahay nila na hindi makapasok sa loob dahil sa ayaw siyang pagbuksan ng asawa niya na naakit sa kanilang persukam, kaya malungkot ang guro at dinamayan naman siya ni Shinbo sa kalungkutan, kaya nagkamabutihan na ang dalawa at saka nagselos si Hideki sa kanya. At nang nakaraang gabi pala na nagpunta si Shimizu sa room ni Hideki ay ang araw dapat na magtatana na sila ni Shinbo, pero umatras si Shimizu at naghintay magdamag ang kaibigan doon. Sinabi pa ni Shinbo na dinala niya daw sa isang resort sa kabundukan ng kasintahan na si Shimizu para hindi na ito makatakas sa kanya. At dagdag pa ng kaibigan na hindi daw niya ibabalik sa syudad si Shimizu hanggat hindi ito pumapayag na magpakasal sa kanya. Bigla namang nagpakita sa camera si Shimizu at nakita ni Hideki na mas gumanda daw ang kanilang cute na guro, saka nagpaalam na ang kaibigan para masolo ang kasintahan, at saka kinorner na ng binata si Shimizu at nagbumbum magdamag. Magkasama ang dalawang robot na naghihintay sa pag-uwi ni Hideki, at nang makauwi ang ating bida ay napansin nila na malungkot siya, at dahil pala ito sa mababang mga grade ng binata. Mamaya ay tumawag sila Shinbo at Teacher Shimizu sa ating bida sa pamamagitan ni Sumomo para kamustahin ang mga grade ni Hideki, at sinabi naman ng ating bida na puro bagsak ang mga grade niya. Dahil dito ay nag-advise si Shimizu na sumali daw si Hideki sa mock exam para makapagsanay sa entrance exam sa papasukang college school, at dahil dito ay nabuhayan ng ating bida, kaya lagi na siyang nag-aaral. Sa trabaho naman ay nagpaalam siya kay Yumi na hindi muna siya makakapasok ng 1 linggo dahil magre-review muna siya para sa mock exam, at sumuporta naman sa kanya ang dalaga. Kinagabihan pagkatapos niyang sunduin si Chi sa trabaho ay bibili sana sila ng hapunan, pero nawawala pala ang wallet ni Hideki, at dahil dito ay wala silang pangkain sa loob ng 1 linggo habang nagre-review. Hindi makapag-review ng maayos si Hideki nang dahil sa nagugutom siya, kaya nalulungkot din si Chi, na napansin naman ng manager ni Chi, kaya binigyan nito ng advance payment ang robot. Pagka-uwi ni Chi ay binigay niya agad ang pera kay Hideki para may pangkain ng binata, pero ayaw tanggapin ng ating bida ang pera na pinaghirapan ni Chi. Sa school ay nanghihina at inaantok ang ating bida sa klase, habang ang dalawang robot ay sinubukan siyang ipaghanda ng makakain gamit ang pera ni Chi, pero hindi marunong si Chi kaya nasunog nila ito, buti na lang ay nakita kaagad ni Chitose ang usok kaya pinuntahan niya kaagad ang dalawang robot. Habang papauwi ay gutom na gutom si Hideki kaya nang madaanan ng isang restaurant ay takam na takam siya, at dahil sa kinikilos ng binata ay natatakot ang mga tao sa kanya. Sila Chi naman ay namili ulit ng mga gulay para ipagluto si Hideki, at pag-uwi ay tinuruan naman sila ni Chitose. Pag-uwi ni Hideki ay naamoy niya kaagad ang masarap na pagkain na nanggagaling sa loob ng kwarto niya. Pagpasok ay tumambad sa ating bida ang masarap na curry, kaya nakakain na siya sa wakas at nagpasalamat sa persukam niya. Nakita ni Chi na masaya si Hideki kaya naman kinabukasan ay ipinagluto niya ulit ang binata. Pagtayo ay nagulat ang ating bida nang makita ang outfit ng robot niya, at sinabi ni Chi na nakita niya daw ito sa New Earn magazine ng binata, kaya nag-nosebleed si Hideki. Labis na natuwa ang ating bida kaya bago siya pumasok sa school ay nagyaya siya na pagkatapos daw ng klase niya ay mamasyal silang tatlo nila sa Momo. Kasalukuyang nag-e-exam sa school si Hideki habang sa pinagtatrabahuhan niya ay nakita naman ni Yumi ang nawawalang wallet niya. Pagkatapos ng klase ay namasyal na ang tatlo ng masaya. Kinabukasan ay nakita nila si Chitose na naglilinis, at dahil mabait ang manager ng apartment sa kanila ay napagpasyahan nilang tumulong. Inabot na sila ng hapon sa paglilinis at saka may nakita daw na bagong outfit si Chitose para kay Chi. Habang naghihintay si Chi kay Chitose ay nakita niya ang isang picture frame na nakataob, saka dumating na si Chitose dala-dala ang damit at saka sinuot na nga ito ng persukam, at napayakap naman si Chitose sa picture frame. Bagay na bagay ang damit kay Chi dahil sabi ni Chitose ay kay Chi naman daw talaga ang damit na ito, pero hindi ito natatandaan ng robot dahil nabura ang mga alaala niya. Samantala si Hideki ay pumasok sa isang madilim na silid para linisan din ito at nakita niyang napakaraming mga cable sa loob. Mamaya ay nahulog si Sumomo sa kanya at nakuryente ang kawawang persukam kaya nawalan ito ng malay, at dahil dito ay natakot siya na baka nasira niya si Sumomo. Dinala ni Hideki si Sumomo kay Chitose para humingi ng tulong, at saka naisipan niya rin na tawagan si Minoru, pero kasalukuyan na wala pala si Minoru sa bahay niya. Pagtingin ni Hideki sa likod niya ay kinilig ang binata dahil bagay kay Chi ang outfit niya. Hindi talaga mapaganya ni Hideki si Sumomo kaya naman gusto siyang tulungan ni Chitose, at nagulat sila sa galing nito sa computer, saka napaganya na nito si Sumomo. Sinabi ni Chitose na kailangan niya daw lagyan ng password si Sumomo para hindi daw ito magamit ng ibang tao. Napansin ng ating bida na maraming alam si Chitose tungkol sa mga persukam kaya sinabi ng babae na ang dating trabaho niya daw ay tungkol sa mga persukam. Dagdag pa ni Chitose na ang apartment daw na iyon ay pagmamay-ari ng kanyang asawa, kaya naman nagulat ang ating bida dahil akala niya ay dalaga pa ang manager ng apartment.
Sinabi pa ni Chitose na pareho daw sila ng trabaho ng asawa niya, pero namatay na daw ito, at napagpasyahan niyang protektahan ang apartment ng mag-isa, dahil importante daw ito sa asawa niya. Kinagabihan ay naghapunan sila at nasiyahan si Hideki sa masarap na pagkain, saka napansin ni Chitose na lagi na daw nakangiti si Chi dahil inaalagaan itong mabuti ni Hideki. Habang naghuhugas naman ng plato si Chitose ay nag-aalala siya dahil baka mahanap na daw si Chi, pero hindi niya sinabi kung sino ang naghahanap sa Persukam. Pagbalik sa kwarto ay nilagyan na ni Hideki ng password si Sumomo para maprotektahan ang data nito, at sa malayo ay may 2 tao sa gusali, at mukhang ito na nga ang mga naghahanap kay Chi. Samantala sa loob ng sikretong silid na high-tech ay nalaman din ni Chitose na malapit na talaga sa kanilang lugar ang mga tao na naghahanap kay Chi. Kinabukasan ay sinundo ni Hideki si Chi sa trabaho niya, at saka pinakita ni Chi ang ginawa niyang cake sa binata, at sabi pa ng manager niya na madali daw matuto ang Persukam niya, saka tinikman ni Hideki ang cake ni Chi at nagustuhan ito ng ating bida. Umaga na nang magising si Hideki, at nag-nosebleed siya nang makita ang maluwag na suot ni Chi, kaya napa-exercise siya nang wala sa oras, saka mamaya ay lumapit na naman si Chi at nahulog ulit ang damit, kaya ginanahan na naman si Hideki. Habang papalis si Hideki ay ipinakita ni Chi ang labis na pag-aalala sa binata dahil mukhang pagod daw siya, kaya nagyakap ang dalawa. At habang naglalakad naman papuntang school ang ating bida ay naaalala niya si Chi, dahil nagsisimula na daw niyang makita si Chi bilang isang tao at hindi bilang isang Persukam. Samantala habang naglalakad naman si Chi papasok sa trabaho ay nakita niya ang continuation ng libro na paborito niya kaya tinignan niya ito nang biglang may dumukot sa kanya. Pag-uwi ni Hideki ay wala pa rin si Chi sa bahay, saka bigla siyang tinawagan ng manager ni Chi kaya nalaman nila na nawawala ang Persukam, at agad naman na lumabas ng bahay ang ating bida para hanapin si Chi, at nang hindi niya makita ay naisip niya na baka napahamak na ang Persukam niya. Nagpunta si Hideki sa tindahan ng mga libro, at nalaman niya sa tindero na nagpunta daw dito si Chi kaninang umaga, pero paglingon niya ay bigla na lang daw itong nawala, saka ibinigay sa kanila ang tali sa buhok ni Chi. Samantala nagising si Chi sa isang silid na hindi niya alam kung saan, at saka may kasama din siya ditong isang mobile Persukam at sinabi nito na nakidnap daw si Chi. Mamaya ay may pumasok na lalaki sa kwarto na nagpakilalang si Kojime Yoshiyuki. Sinabi ng lalaki na nasa loob daw si Chi ng kwarto niya, at saka nagpakilala din ng Persukam nito na siya daw si Kotoko. Sinabi ni Yoshiyuki na matagal niya na daw sinusubaybayan si Chi dahil sa tingin niya ay isang chobits ang robot na cute. Natawa ang lalaki nang malaman ang pangalan ni Chi na ibinigay ni Hideki sa kanya, at saka i-analyze daw nito ang robot para malaman niya kung ano daw ba talaga ito, at sinabi naman ni Chi na gusto niya daw ang pangalan niyang dahil si Hideki daw ang nagbigay nito. Samantala si Minoru naman ay inaalam pa rin kung sino ang larawan ng chobits na nakita niya sa internet, saka tinawagan siya ni Hideki at ibinalita sa batang genius na nawawala si Chi, kaya makikipagkita si Minoru sa kanya para tulungan siya sa paghahanap sa nawawalang Persukam. Sa last part ay nakidnap si Chi kaya nalulungkot siya, habang si Hideki naman ay nakipagkita kay Minoru para magpatulong hanapin si Chi. Sinabi ni Minoru sa binata na maaaring nakidnap daw si Chi, at saka umalis na kagad si Hideki para magpatuloy sa paghahanap. Paglabas ng binata ay nakita niya ang manager ni Chi na si Hiroyasu, kaya naman tinulungan siya nito na hanapin ang nawawalang Persukam. Nagtanong silang dalawa sa lahat ng mga tindahan sa lugar nila, at mamaya ay tinulungan naman sila ng isang ale na i-post ang larawan ni Chi sa community board para mas maraming makaalam na nawawala ang Persukam ni Hideki. Pagkatapos ay hindi pa rin nila makita si Chi, kaya malungkot ang ating bida. Mamaya ay tumawag naman si Shinbo sa kanya para ibalita na napao na daw niya si Teacher Shimizu, at saka ikinwento naman ni Hideki na nawawala si Chi. Habang naglalakad ang dalawa ay naikwento ni Hiroyasu na naiintindihan niya daw ang nararamdaman ni Hideki dahil sa nagpakasal daw noon si Hiroyasu sa isang Persukam. Ikinwento ng manager ni Chi ang karanasan niya kung paano siya nagkaroon ng isang Persukam, at kung paano sila nagkamabutihan nito. Dagdag pa ni Hiroyasu na hindi daw pwede magpakasal sa isang Persukam, pero sa underground daw sila nagpakasal. Nang malaman daw ng mga tao na nagpakasal siya sa isang robot ay pinagtawanan siya, pero masaya pa rin si Hiroyasu. Pero pagkatapos ng kanilang kasal ay unti-unti na daw siyang nakakalimutan ng Persukam niya. Nang dalhin niya daw ito sa isang electronic shop, ay nalaman niyang sira na daw pala ang memory ng Persukam niya, kaya kailangan na itong palitan. At dahil daw bagong memory ang ilalagay, ay hindi daw nila maiipasa dito ang dating mga alaala ng Persukam, ngunit pagkatapos daw nito ay mas lalong lumala ang pagiging makakalimutin ng Persukam niya. At isang araw habang nasa labas ang dalawa ay lutang si Hiroyasu dahil sa mga nangyayari kaya hindi niya napansin na nasa gitna pala sila ng kalsada, pero niligtas naman siya ng Persukam niya. Dahil dito ay tuluyan ng nasira ang robot at mula noon ay hindi na kumuha ng bagong Persukam si Hiroyasu. Samantala si Yumi naman ay nakikinig sa usapan ng dalawa sa malayo, sabay tumakbo at nang may makitang tumatakbo si Hideki ay hinabol niya ito sa pag-aakala na ito ang kidnapper ni Chi, pero nang abutan ay nakita niyang si Yumi pala ito, saka tumakbo ulit ng mabilis.
Sinabi ni Hiroyasu na iniiwasan daw siya ni Yumi dahil nalulungkot daw ang dalaga kapag nakikita siya nito, pero hindi niya sinabi sa ating bida ang dahilan. Samantala si Minoru naman ay nagre-research sa kung sino ang maaaring nag-kidnap kay Chi, saka biglang may nagpadala ng email sa kanila na kainahinala. Si Hideki naman ay nag-iisip pa rin kung ano ang ugnayan na meron sila Yumi at Hiroyasu, saka nagpatuloy na ulit sa paghahanap kay Chi. Samantala si Chi naman ay nasa loob ng kwarto ng kidnapper niya na si Yoshiyuki, at magsisimula na daw sila sa analysis nito kay Chi. Habang tumatakbo si Hideki ay tumawag si Minoru sa kanya para ibalita ang email na natanggap niya, kaya umuwi si Hideki para i-check ang laman ng email. At mamaya pa ay dumating na si Shinbo para tulungan siyang hanapin si Chi. Si Yoshiyuki naman ay nagsimula na nga sa pag-e-eksperimento nito kay Chi kaya kinonek niya si Chi sa maraming mga persukam. Dagdag pa ng lalaki na hindi daw alam ni Hideki ang totoong halaga ni Chi kaya daw pinapabayaan niya itong maglakad sa labas ng mag-isa. Mamaya ay gumana na ang lahat ng mga persukam sa pamamagitan ni Chi. At sa apartment naman ng ating bida ay naisip ni Shinbo na baka daw isang mapa ang ipinadala sa kanila sa email. Samantalang si Chitose naman na nasa sikretong laboratorio niya ay nakita din ang picture na ito. Napag-alaman din na si Chitose pala ang may akda ng picture book na paborito ni Chi at ginawa pala ito ni Chitose para magsilbing guide para sa future ni Chi. Samantala ginamit naman ni Minoru ang kakayahan ng lahat ng mga persukam niya para malaman kung saan ang lokasyon ng mapa na ipinadala sa kanila sa email, kaya nalaman na nila kung sino ang kidnapper. Kaya naman nagsimula nang hanapin nila Hideki ang lugar kung nasaan si Chi, sa tulong ni Minoru. Sa bahay ni Yoshiyuki ay patuloy ang experiment kay Chi, at habang nangyayari ito ay may naririnig ang persukam niya na si Kotoko na isang boses na parang kilala niya kung sino, habang si Yoshiyuki naman ay nahihirapan pa rin na makapasok sa operating system ni Chi sa kabila ng maraming persukam na gamit niya, kaya naisip niya na isang ang chobit si Chi. Hinawak-hawakan din ng kidnapper ang tahong ng walang kamalay-malay na persukam, kaya nagising si Chi at pinulaputan ng mga wires ang manyakol na kidnapper. Labis na nagalit si Chi kaya natakot si Yoshiyuki saka sumabog ang paligid, na nakita naman nila Hideki sa labas, at maging si Yuzuki ay may naririnig na rin na boses na parang kilala niya kagaya ni Kotoko. Naabutan ni Hideki na nakasabit pa rin si Yoshiyuki habang umiilaw naman si Chi at saka lumapit ito sa ating bida at sinabi na si Hideki lang daw ang gusto niyang humawak-hawak sa tahong niya, sabay kuha ng kamay ni Hideki sa kanilagay sa tahong. Napansin ni Shinbo na maging si Sumomo ay naapektuhan na rin sa nangyayari, at saka hahalikan na sana ni Chi ang ating bida pero biglang sumabog ito at nawala ng malay at saka nakawala na rin sa pagkakatali si Yoshiyuki. Maging ang mga persukam sa paligid ay bumalik na rin sa normal. Nang magkamalay si Chi ay na-miss niya si Hideki, at masaya daw ang robot dahil nagpunta para sa kanya ang ating bida kaya kinilig si Hideki saka nawalan ulit ng malay ang legendary persukam. Pagkatapos ay kinumpranta nila si Yoshiyuki tungkol sa ginawa nitong pagkidnap kay Chi pero ayaw umamin ito, saka sinabi ni Kotoko ang katotohanan dahil nakaprogram si Kotoko na magsabi lagi ng totoo, kaya isasama nila si Kotoko para tignan ang mga naka-record ng mga ginawa ni Yoshiyuki kay Chi. Samantala sa malayo ay nanunood lang ang dalawang hindi kilalang mga tao sa mga nangyayari kay Chi pero mukhang may binabalak din na masama ang dalawa. Ang tatlong persukam ay nasa kwarto na ni Hideki, at mamaya ay lumabas naman sila Hideki at Chi para magbayad sa libro na nadala ni Chi nang kidnapin siya mula sa bookstore, at napansin naman ni Hideki na ang libro na ito ay parang patungkol sa kanilang dalawa ni Chi, habang si Chitose na may akda ng libro ay nakatingin mula sa silid niya. Pagkatapos ay tinulungan nila Hideki si Shinbo sa mga gamit nito dahil lilipat na siya ng tirahan para tirahin, para makasama niya na ang kasintahan niya na si Shimizu sa iisang bubong. Pagkatapos ay naglakad naman sila papunta sa bahay ni Minoru, at pagpasok ay nakita nila ang maraming mga wires na nakakonek sa mga persukam na made ni Minoru. Pagdating ay ibinigay ni Minoru sa ating bida lahat ng mga impormasyon na nakuha niya sa internet tungkol kay Chi, dahil gusto nilang malaman kung ano daw ba talaga si Chi, at handa naman siyang tulungan ni Minoru. Dagdag pa ni Minoru na ang mga chobits daw ay nilikha para maging isang balakid para sa mga sindikato kaya naman hinahanap daw ng mga ito si Chi. Habang nag-uusap ang dalawa ay dumating naman si Yuzuki na may dalang mga kape, saka sinabihan ito ng batang genius na magpahinga na daw kaya kinuha niya ang kape, pero bigla namang nawala ng malay si Minoru. Nalaman naman ni Hideki na magiging ayos na daw si Minoru kapag nakapagpahinga ito sabi ng doktor, saka bigla namang pumasok doon si Yoshiyuki kaya nagalit ang ating bida at tinadyakan ng manyakol na kidnapper. Muntik na siyang suntukin ni Hideki, mabuti na lang at sinabi nitong tutulungan niya si Minoru sa pagre-research tungkol kay Chi. Dagdag pa ni Yoshiyuki na kailangan daw nilang mahak ang gamit na computer system ng mga sindikato para makakuha sila ng impormasyon sa mga ito. Hindi naman naintindihan ni Hideki kung ano ang ibig sabihin ng hack, kaya naman gusto niyang sapukin si Yoshiyuki, kaya sinabi ni Kotoko na balak daw nilang pasukin ang computer system ng mga sindikato nang hindi nila nalalaman.
Sinabi ni Yoshiyuki na maaaring mag-crash ang system ng mga Persocom nila dahil sa gagawin nilang paghahack, kaya ayaw daw pumayag ni Minoru dito dahil baka masira si Yuzuki, pero wala daw ibang paraan, kaya kinutusan siya ni Hideki at sinabihan na galingan sa trabaho nito, saka kinaladkad niya ang binata pabalik sa kwarto kung saan siya nagtatrabaho. At habang nagtatrabaho ang binata ay binabantayan siya ni Hideki. Samantala si Yuzuki naman ay nagpunta sa study room ni Minoru para gamitin ang sarili sa research na ginagawa nila, at naramdaman naman siya ng dalawang hindi kilalang tao, na mga Persocom din pala. Nalaman ito ni Minoru kaya sinubukan niyang pigilan si Yuzuki dahil maaari siyang masira sa gagawin na panghahak sa computer system ng mga sindikato pero nakalock ang pinto. Sinabi naman ni Yuzuki sa ating mga bida na gusto daw niyang maging kapaki-pakinabang kay Minoru kaya naman handa daw siya na isakripisyo ang sarili. Napasok na nga ni Yuzuki ang security system ng mga sindikato at nagda-download na ng mga files nang biglang magkaroon ng crash kaya nawala ng malay ang Persocom saka nakapasok na sila sa loob ng silid. Sinabi ni Yoshiyuki na wala naman daw naging sira si Yuzuki kaya natuwa sila Hideki. Sinabi naman ni Yuzuki na nabura daw ang ilan sa mga data ng ate ni Minoru kaya kailangan daw ulit itong ilagay ni Minoru sa kanya, pero ayaw na ni Minoru dahil tatanggapin niya na lang daw na wala na talaga ang yumao na ate niya. Kinabukasan ay masayang nagtatrabaho si Yumi na parang walang nangyari kaya nagtataka si Hideki kung bakit nakita niya ang dalaga kagabi sa park at kung ano ang ugnayan nito sa manager ni Chi. Mamaya naman ay lumabas ang dalawa para magpunta sa bake shop nang makakita si Chi ng mga magjowa na magka-holding hands kaya sinubukan niya rin na hawakan ang kamay ni Hideki pero hindi ito napansin ng ating bida. Pumasok ang dalawa sa bakery, at sa labas naman ay palihim na nagmamasid si Yumi, samantalang nakita naman nila na tulala ang manager, saka umalis si Chi para magbihis ng uniform niya. Pagbalik ni Chi ay nagulat si Hideki dahil ibang uniform ang nasuot ng Persocom niya kaya sinabi ni Hiroyasu na mahalaga daw sa kanya ang may-ari ng uniform na ito. Nang makita naman ni Yumi mula sa labas ang damit na suot ni Chi ay naluha ang dalaga, at nakita naman siya ni Hideki kaya hinabol niya ang umiiyak na si Yumi. Inabutan ng ating bida ang dalaga, na biglang naiyak dahil nagseselos pala siya sa mga Persocom. Sinabi ni Yumi na ang damit na aksidenteng nasuot ni Chi ay ginawa daw para sa kanya ni Hiroyasu. Dinala ni Hideki ang dalaga sa kwarto niya, at saka kinwento na dati pala siyang nagtatrabaho sa bake shop ni Hiroyasu kaya na-inlove si Yumi sa lalaki. Makalipas ang ilang linggo ay naglakas loob daw si Yumi na yayain makipag-date si Hiroyasu, at nalaman niya na may gusto din pala sa kanya ang manager. Sinabi ni Hiroyasu na kasal na daw siya sa yumao niyang asawa, pero hindi nito sinabi kay Yumi na Persocom pala ang dating asawa niya. Ginamit nila si Sumomo para mag-search sa internet tungkol sa asawa ni Hiroyasu kaya nalaman ni Hideki na Yumi din pala ang pangalan ng Persocom na pinakasalan ni Hiroyasu. Matagal na itong alam ng dalaga kaya naman naisip niya na mas gusto daw ni Hiroyasu ang Yumi na Persocom kaysa sa kanya kaya nagpakalayo-layo siya sa lalaki. Tuluyan nang nakuyazo ng ating bida dahil kuya daw ang tingin sa kanya ni Yumi, at saka binigyan pa ni Hideki ng advice ang dalaga na makipagbalikan kay Hiroyasu. Mamaya naman ay dumating sila Chi at Hiroyasu kaya nagkaharap na sa wakas sila Hiroyasu at Yumi. Nagsorry si Hiroyasu at saka ipinagtapat na mahal pa rin daw niya si Yumi kaya naiyak ang dalaga, at saka hinubad naman ni Chi ang suot na damit para ibigay kay Yumi. Nagkabalikan na nga ang dalawang lovebirds habang si Hideki naman ay inabutan ng damit si Chi at saka magka-holding hands na umuwi ang dalawa. At nang hawakan din ni Chi ang kamay ni Hideki ay nalaman ito ng dalawang Persocom sa taas ng gusali, at dahil dito ay gusto na daw nilang puntahan si Chi. Sa bahay naman ni Minoru ay patuloy ang pagre-research nila sa kung anong uri ba ng Persocom si Chi at bakit tina-target siya ng mga sindikato. Mamaya ay may nag-email na naman kay Yuzuki na nanggaling sa kahina-hinalang email address. Sa room naman ni Hideki ay nandoon ang mga Persocom nang may biglang mag-iwan ng package sa labas ng pinto, at pagtingin ni Chi ay ito ang continuation ng libro na paborito niya. Hindi alam ni Chi na si Chitose ang may akda ng libro na ito at ginawa ito ni Chitose para maging guide sa future ni Chi. Ipinakita ni Minoru kay Hideki ang picture na ipinadala sa kanila sa email at makikitang may isa pang robot na kamukha ni Chi. Dagdag pa ni Minoru na may kinalaman daw sa databank Persocom si Chi. Sa itaas ng gusali naman ay napag-alaman na si Zima pala na lalaking Persocom ay ang databank na tinutukoy ni Minoru. Sa kanya naiimbak ang mga data na nanggagaling sa lahat ng mga Persocom. At ang babaeng Persocom naman na si Dita ay ang security program para protektahan ang data ni Zima sa mga hacker. Ang misyon daw nila ay ang pigilan ng panganib na dala ni Chi para sa lahat ng mga Persocom, pero naiisip ni Zima na baka daw hindi totoo na mapanganib ang data na nagmumula kay Chi. Sinabi naman ni Dita na hindi daw siya sang-ayon sa naiisip ni Zima, kaya kailangan daw nilang pigilan si Chi. Samantala bago umuwi galing sa trabaho si Hideki ay nagpasalamat muna si Yumi sa ating bida dahil sa nagkaayos na sila ng BB Labs niya, at saka sinabi pa ng dalaga na ingatan daw ni Hideki si Chi.
Mamaya ay nakita naman siya ni Shinbo, kaya naghapunan muna sila at saka tinanong ni Shinbo ang ating bida kung may gusto daw ba siya sa persukam niya pero hindi pa daw sigurado si Hideki sa nararamdaman. Tinanong naman ni Hideki kung galit daw ba si Shinbo sa mga taong nai-inlove sa persukam dahil sa ang nobya niya na si Shimizu ay dating iniwanan ng asawa dahil sa isang persukam. Sinabi naman ng kaibigan na hindi daw siya galit sa mga taong nai-inlove sa persukam nila at galit lang daw siya sa mga taong mang-iiwan, kaya hindi daw niya pipigilan si Hideki. Mamaya ay umuwi na si Hideki sa apartment kasama si Shinbo, at saka kinuha muna ng kaibigan ng dalawang mobile persukam para makapag-usap ng maayos sila Hideki at Chi. Nang silang dalawa na lang sa loob ng silid ay hindi sigurado si Hideki kung paano niya sisimulan ang usapan kaya niyakap niya na lang si Chi, at nang dahil dito ay nanghina naman si Zima dahil sa napakaraming data daw ang nakukuha niya mula kay Chi kaya nagalit si Dita at agad siyang umalis para puntahan si Chi. Samantala pagkatapos naman yakapin ni Hideki si Chi ay lumabas muna siya ng kwarto para mag-isip, at saktong nandoon si Chitose kaya may itatanong sana si Hideki tungkol kay Chi sa kanya. Alam na daw ni Chitose kung ano ang itatanong ng ating bida kaya naman pinapunta niya ito sa loob ng sikretong laboratorio niya. Sinabi ni Chitose na ang lugar na ito ay nilikha ng asawa niya, at saka ipinakita ang isang larawan nilang dalawa ni Chi, na ang tunay na pangalan pala ay Elda. Ipinakita pa ni Chitose ang larawan ng isa pang persukam na may pangalan na Freya, at sila Freya at Elda pala ay nilikha ng asawa ni Chitose para maging mga anak nilang dalawa dahil hindi daw sila magkaroon ng anak. Una daw na ginawa ng asawa niya si Freya, at ginawa daw ang lahat ng asawa niya para magkaroon ng kakayahang magmahal ang persukam. Pagkatapos ay na-inlove na daw si Freya pero hindi alam ni Chitose kung kanino, pero naging dahilan daw ito ng sobrang kalungkutan ni Freya, kaya naman nakiusap si Chitose na gumawa pa ng isang persukam ang asawa niya para maging kapatid ni Freya, at iyon daw ay si Elda. Nalaman ni Chitose na sa asawa niya pala na in love si Freya, pero pinipigilan ni Freya ang nararamdaman. Nang malaman ng mga kasamahan nila sa laboratorio ang nangyari ay gusto ng mga ito na burahin ng mag-asawa ang alaala ni Freya, pero ayaw itong gawin ng asawa ni Chitose. At isang araw ay mas pinili na lang daw ni Freya ang maglaho, pero natira pa si Elda na may kapareho na program kagaya kay Freya. Dahil dito ay gusto ng mga kasamahan nila sa lab na maglaho na rin si Elda pero pinrotektahan ito ng asawa niya. At isang araw nang magkasakit ang asawa ni Chitose ay binura niya ang mga alaala ni Elda para makahanap na daw ito ng ibang tao na mamahalin niya. Samantala naglalakbay na sila Dita at Zima papunta kay Chi habang si Hideki naman ay pumasok na ulit sa loob ng kwarto nila. Nagtapat na si Chi ng nararamdaman sa binata at habang nasa labas ay nakita nila Zima at Dita na umilaw ng napakalakas si Chi, na naging dahilan para mawala ng malay ang lahat ng mga persukam. Sa loob ng silid ay nakahawak sa mukha ni Hideki si Chi, nang umamin na rin ang binata sa nararamdaman kay Chi at saka nagyakap ang dalawa at unti-unting nawala ang liwanag. Mamaya naman ay biglang lumutang si Chi papalabas ng kwarto, at ang lahat ng mga persukam ay naaapektuhan nito. Nalaman nila Dita at Zima na nakakonect si Chi sa lahat ng mga persukam, at nang atakihin ni Dita ang system ni Chi ay agad itong naka-recover at tinira sila ng kuryente. Hindi makapaniwala si Zima sa nangyari, at saka susubukan ni Dita na kumonek kay Chi gamit ang wires at nang makakonek si Dita ay biglang nakuryente si Chi kaya balak sanang tulungan ni Hideki si Chi pero dumating naman si Zima. Pinaliwanag ni Zima na mapanganib daw na persukam si Chi dahil kapag nahanap na daw nito ang true love niya ay nakaprogram daw si Chi na kumonek sa lahat ng mga computer sa buong mundo at magpatakbo ng isang mapanganib na program na hindi din daw nila alam kung ano dahil nilikha lang sila para pigilan si Chi. Mamaya naman ay nagulat si Dita ng kampihan ni Zima si Hideki dahil gusto daw makita ni Zima kung ano ang totoong mangyayari. Dahil dito ay nakapagpatuloy na sa pag-process si Chi at saka pansamantala na nawala ng kuryente ang buong syudad. Pagkatapos ay napuno ng liwanag ang paligid at saka nawala ng malay si Chi at bumalik na rin ulit ang kuryente sa syudad. Nang magsalita si Chi ay sumanib pala sa kanya ang kapatid niyang si Freya at saka bumalik na rin sa normal ang mga persukam. Nang malaman ni Chitose na nandoon si Freya ay pinuntahan niya ito at agad naman siyang nakilala ng anak niyang persukam. Sinabi ni Freya na bago daw siya maglaho noon ay pinasa niya ang puso niya kay Elda sa kagustuhan din ng kapatid dahil sa gusto daw siyang protektahan ni Elda. Dagdag pa nito na naglaho na daw si Chi nang malaman ng mga bagay na hindi niya kayang gawin dahil sa isa siyang persukam. Mamaya pa ay nakiusap si Freya kay Chitose na gusto na lang daw niyang maglaho silang dalawa ni Chi dahil sa sila daw ay mga palpak na eksperimento ng makabagong persukam. Nang sabihin ni Chitose ang salitang Chobits ay na-access niya ang system ni Freya at saka inutos na i-format na ni Freya ang lahat ng mga data niya at pahintuin ang system na labis na hindi matanggap ni Hideki. Humingi ng tawad si Chitose sa ating bida sa mga nangyari at saka umalis na rin ang dalawang persukam. Sinusubukan pa itong kausapin ni Hideki sa pag-asa na babalik pa si Chi pero wala itong kibo. At nang pabalik na sana si Chitose kasama ang Chobits ay nakita niyang may mga luha sa mata ng robot at mamaya pa ay nagawa ng makabalik ng alaala ni Chi at nagyakap ang dalawa.
Ang mga persukom sa paligid ay naapektuhan ni Chi at napag-alaman na ang program pala na papaganahin ni Chi kapag nahanap niya na ang true love niya ay ang program para magkaroon ng feelings ang lahat ng mga persukom na kagaya ng sa mga tao. Sa pagwawakas ng series na ito mga lodi ay makikita na may happy ending ang lahat ng mga karakter sa anime na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang buong series mga lodi at mag-like and subscribe na rin kayo, at pakiabangan na rin po ng ating mga susunod pang mga series. I love you all, Wamwa Chup Chup.